Hello everyone, this is the part 2 of the tutorial on the 8086 assembly language, and today's problem is how to print a name in DOSBox. So without further ado, let's start. So yon na nga, open lang natin tong DOSBox application natin. So pagka open natin, makikita natin na ang directory natin ay naka-zipa. So papalitan natin yan ng appropriate drive na kung saan nakalagay yung 8086 file natin. So, yung 8086 file ko ay nakalagay sa C drive. So, yon ang ilalagay ko sa DOSBox application. So, lagay natin mount C, then 8086. Pag lumabas to, drive C is mounted, it's good to go. So, yun na nga. So, pag nalagay na natin yan, pwede natin palitan yung directory natin into C. So, take note lang na ang DOSBox ay hindi case sensitive. Kaya okay lang kung malaki na lagay nyo or maliit. So, pwede natin lagay edit para ma-direct tayo sa blue screen. So, yan. Pag nasa blue screen na tayo, pwede natin yan i-full screen. So, para ma-full screen, Alt-Enter. So, yun na nga, after natin ma-full screen, ang susunod natin gagawin ay ilalagay ko muna yung backbone ng code. So, ito ay mandatory. Pag wala nito, hindi gagana yung program. So, yun, model small, 100h, data, code, and dito, So, ang ating agenda today ay paano i-print yung pangalan. So, dito sa loob ng data, kailangan natin mag-declare ng variable name, data type, and i-initialize na natin yung laman ng variable name. So, ganito lang. So, ang gusto ko yung pangalan dito ay sa variable name natin ay pangalan at data type natin ay DB. And dito, pag nag-initialize ka ng string, hindi ka gagamit ng double quote, but single quote lang. So, yan, Mr. RJ. Then, dito, di ka gagamit ng semicolon. Ang gagamitin mo ay $sign. So, it means, stop na yung pagre-read ng variable name na pangalan hanggat doon kay $sign. So, bali, ang i-read lang ng program ay Lester RJ. So, end lang rin natin sa single quote. So, okay na. Good to go na tayo. Pwede na tayong pumunta dito sa main body since ginamit natin yung .data, kailangan rin natin mag-initialize yung dataset. So, paano nga ba i-initialize yung dataset? So, ganito lang. Move ax.data at data and move natin si dataset kay ax. So, yan. Na-initialize na natin si ds. So, pwede natin i-print yung pangalan natin na Lester RJ. Okay? Para ma-print natin, since we are dealing with string, kailangan din natin i-initialize itong moveah09h since ito yung code para mapalabas natin yung string. So, yan, 09h. Tandaan nyo yan. So, after nyan, pwede natin tawagin si Leia. Load effective. Ano nga ba yan? Basta load effective A yan eh. Basta ganon. Load effective chuchu. Load effective A. Basta yan. Then, gagamitin ko yung data, yung register name na DX. Then, tatawagin ko na yung data variable name na pangalan. So, okay. Pagkatapos nyan, natawag ko na siya sa main body. Pwede natin itong terminate. So, in 21H ang pag-terminate dito. So, ayan. So, check natin kung tama ba yung code natin. So, file, save. So, ayan. May pangalan. Ayan. Ang file name ko ay may pangalan .asm. So, ayan. Kailangan to. Mandatory to yung .asm. Kung wala nyan, baka magloko yung program nyo. So, ayan, may pangalan yung, ayan, na save na natin, may pangalan yan, may pangal lang pala. Hanggat doon lang yung abot, may pangal. So, ayan, exit.
No? Yan. So, yan. Pagdating dito, para lumabas yung code natin, mayroon pa tayong gagawing mga commands. So, our first command ay ASM. Tapos yung pangalan no program natin, may pangal. Ang pangalan, di ba? .asm. Yan. So, yun. Zero warning. So, good to go. Pag nagka-warning yan, kailangan mo nang bumalik doon sa blue screen at kailangan mong ayusin yung error. So, since walang error, pwede tayong mag-proceed sa second step. So, ito yung second step to the last. So, ito, link. Link, tandaan nyo, kailangan yan link may pangal .obj. So, yan, objective. So, kanina, yan. So, pag ganyan lang lumabas, good to go. Then, pwede nating nilagay may pangal. May pangal. So, yun, lumabas, Lester RJ. Pag lumabas yung pangalan, means tama yung code natin. Okay, balikan natin. Sa una, ang una nating nilagay ay may pangal. ASMM, MASM, may pangal.asm. And semicolon. So, yan ang una. Sunod natin ay link may pangal.obj, semicolon. So, next nun ay may pangal. And pag nilagay na natin yung may pangal at lumabas yung pangalan na nilagay natin doon kanina sa .data, it means tama yung code natin. So, balikan muna natin yung code. So, may pangal at edit. Oy, mali. Natin. May pangal at edit. Ay, mali. Edit, may pangal. Edit, may pangal. So, yun. Nabalikan na natin. So, papaliwanag ko. So, itong .model small, .stock 100h, .code, .mainproc, move AH04CH in 21H, and end. Ito yung mandatory code ng ating DOSBox. So, pag wala nun, hindi gumagana yung code. So, ayan. So, after nun, ang agenda natin ay paano i-print yung pangalan natin. So, yun. Ang pangalan ko, Lester RJ. So, nilagay ko siya sa loob ng .data. Okay? Tapos sa loob ng .data nun, dito ka lang pwede mag-declare. So, yun. Nag-declare ako dito ng pangalan. Ang data type niya ay DB at yung ay initialize pangalan to Lester RJ. At sabi ko kanina, dito bawal double quote. Dapat dito ay single quote lang. So, yun. At matatapos yung program sa $sign. Means stop na hanggat dito lang. So, yun. Sa main body, bakit nga ba tayo nag-initialize ng DS? Kasi, gumamit tayo ng .data. Meron tayong nilagay sa loob ng .data. So, yun. Okay? So, mandatory to pag may nilagay ka sa loob ng .data at pwede na tayo at yung susunod, para ma-print natin si Lester RJ, kailangan natin maglagay ng move AH, 09H means ito yung code para ma-print natin yung string. So, ito yung code para ma-print yung string. Code to print string. So, it means nito ay comment. So, ito yung comment dito. So, okay, sunod nun. So, load effective address pala ay yung Leia. Load effective address. Ibig sabihin yan, si Leia daw na ilagay natin sa data, DX, ipasok daw natin si pangalan. So, yun, napasok natin si pangalan kay DX. Then, in 21H means i-print daw natin, i-terminate daw natin. So, yun na nga. Tulad nung nangyari kanina. So, pangal. Ay, may pangal pala, may pangal. So, yun, Lester RJ. So, yun lang. Sa susunod naman natin na video, gagamit naman tayo ng ASCII code. Doon, kailangan mag-print lang ng characters. So, yun. Thank you. If you enjoyed this video, please like and subscribe to my YouTube channel. Thank you.